Meron akong 5 na tips para mabaliw ang isang lalaki sa'yo kahit na may nangyari na sa inyo. Kasi mapapansin nyo ba na most of the time, hindi man lahat ng lalaki or ng situation na ganito, that after na may nangyari sa inyo, is that parang na-dry siya, parang lumalayo siya, or parang umiiwas siya, or parang may nagbago sa kanya. Especially kapag paulit-ulit na lang at para bang feeling mo nagsawa na siya. So, ano ba ang pinakadapat mong gawin? I-share ko yan sa video na ito. So, let's go. So, meron po akong rule na i-share sa inyo at hindi ko sasabihin na tularan nyo. Pero kung alam nyo na maganda, then tularan nyo. Ito kasi ang rule ko. Against po ako sa sex outside marriage. Hindi dahil sa kasalanan nito. Hindi dahil sa bawal, pero ako mismo naranasan ko. Na-try ko na to. Nakulong na rin ako sa situation na ganito. Because sex na walang basbas or walang blessing ng marriage is para bagang open doors sa mga demonic forces. Especially sa mga magjowa. Pansin nyo na nung walang nangyayari sa inyo, smooth, maganda yung takbo ng relationship nyo, wala masyadong, maraming drama, or, it's okay yung takbo. Pero, nung may nangyari na sa inyo, diyan na nagsilabasan ang mga iba't ibang problema, ang iba't ibang issue, ang iba't ibang anuman. Hindi dahil sometimes sa may problema sa inyo, kundi dahil you are being influenced or you are being attacked by every demonic forces. Problema, hindi yun makita ng mata mo. Pero kung ma-perceive mo at meron kang realization, mare-realize mo na hindi ito ordinary. Bakit nangyayari ito? So yun yung danger. Kung bakit against ako sa sex outside marriage, hindi lang dahil sa kasalanan ito sa Panginoon. So, I pray that as soon as possible, kung talagang kayong para sa isa't isa, then mag-usap kayo, maging legal. Make it legal. Go to someone that will bless your relationship. Okay? But nevertheless, hindi ko sinasabi na kaya nyong baguhin or umiwas agad. Okay? That is why meron akong i-advise na pinakadapat nyo gawin. Para kahit ganon, is that mabaliw pa rin siya. Okay? Number 1 is that convert physical attraction to emotional connection. So sometimes, especially sa mga baguhan, mga magjowa, after na may nangyari sa inyo, parang nalalamig siya, or parang umiiwas siya, or parang ina-ignore ka na niya. Hindi na ganun yung dating mong nararamdaman na pinapakita or pinaparamdam niya sa'yo. It is because sex is connected to physical attraction. So maybe na-attract lang siya sa'yo physically, pero he is not attached emotionally. Okay? So ang may advice ko sa inyo is that i-convert nyo. From physical attraction, of course, na-attract ka din physically, is that bawas-bawasan mo. In short, wag masyadong binibigay or wag mong gawing charity yung sex or yung katawan mo sa kanya. Pahalagaan mo yung katawan mo. Ang gawin mo is that i-connect mo yung sarili mo kung talagang ramdam mo is that seryoso naman siya. I-connect mo yung sarili mo emotionally. Kilalanin mo siya, makipagkwentuhan sa kanya, i-support mo siya, ganun. Have that deep connection inside. Kasi yun yung mas mahirap mabroken. Yun yung actually magiging glue ninyong dalawa. In order para kahit may mangyari sa inyo, hanggat, hinihintay nyo pa yung kasal nyo, is that mababaliw pa rin siya sa'yo. So, convert that physical attraction at mag-focus ka or i-convert mo to emotional attraction. Kasi dyan mo mahahanap ang tunay na pagmamahal, not physical. Okay? Number 2 na dapat mong gawin is that continue na makipag-flirt ka pero umiwas na maging desperada. Ito ang isang dahilan kung bakit nawawalan ng, thrill ang isang lalaki sa babae, kasi the more na may nangyayari sa inyo, your soul is seeking and always seeking na may mangyari ulit sa inyo. Or is seeking ng kanyang attention, ng more ng kanyang time, more ng kanyang pagmamahal, lahat-lahat is that you're seeking. So, kapag hindi mo makontrol ito, magiging desperada ka. At yun yung nakakawala ng thrill sa aming mga lalaki. Kapag naging desperada yung babae sa amin. So, it's okay na makipag-flirt ka pa rin sa kanya. Iwasan lang ang sex. At hanggat maaari, i-commit mo sa Panginoon and God will help you para ma-overcome mo ito. Because that is dangerous, as I said a while ago. Pero,
hindi ko sinasabi na hindi ka na makipag-flirt sa kanya. Makipag-flirt ka, sometimes, may mga, alam kong alam nyo. Pero, umiwas na maging desperada. I-limit mo yung sarili mo. Huwag magpakatanga, huwag masyadong maging desperada ng kanyang attention. Okay? And, number 3 na tip ko sa inyo is that love yourself 100%. Kung gusto mo na mabaliw isang lalaki sa'yo, malin mo ang sarili mo. In short, huwag mo ibigay sa kanya ang lahat ng time mo, efforts mo, lahat ng sayo. Huwag mo ibigay lahat ng gusto niya, lahat ng anumang klase ng bisyo na alam mo na gusto niya, kundi bigyan mo ng time sarili mo. Bigyan mo ng time or attention din yung sarili mo. Ilibre mo yung sarili mo, pakainin mo, i-build mo yung sarili mo. Mag-exercise ka, ganun. I-maintain mo or hanapin mo yung peace of mind. Sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Kung hindi mo kayang bigyan ng attention sarili mo, maghanap ka na magbibigay ng attention at validation. And yun yung problema, magiging controlling ka na sometimes o magiging desperada ka na dahil sa wala kang self-love. So love yourself. And when you learn to love yourself, and then people will love you in accordance on how you love yourself. And number 5, ito dapat maging mentality mo. Kung gusto mo na mabaliw siya, make sure na kapag pumasok ka sa relationship, yung pang forever. Kasi once yung mentality mo is that for fun lang, yung mentality mo is that pansamantala lang, kapag ganun yung mentality mo, is that ang tendency nito ay madali mo lang ibigay yung katawan mo. At kung madali mo ibigay yung katawan mo, pagsasawaan yan. At hindi yan mababaliw sa'yo. Yun na, sabi ko, magiging taken for granted ka lang. Hindi mo namamalayan, ikaw na pala yung naghabol sa kanya. So, make sure that your mindset is that kapag yung isang lalaki ay hindi pa ready ng long-term na relationship at for fun lang, then live. Live. Don't waste your time sa ganyang klase ng relasyon. Kasi it will end up na ikaw yung kawawa, masasaktan ka lang, nagsasayang ka lang ng oras, and disturbo yan. Hindi ka makafocus sa anumang gusto mo, sa anumang real na goal mo, or purpose mo, ambition mo, or desire mo sa buhay. So, make sure that you should have that mentality na pang long-term yung relationship na gusto mo at hindi po pang short-term. Hindi po pansamantala, kundi pansamantagal. Okay? And last but not the least na may advice ko sa inyo is that put God first. Put God first. Unang-una sa lahat, the only being that cares about you, loves more about you, is God. And God came as a human para maintindihan natin, para makomprehend natin, to suffer for our sins. And He came as a man, and His name is Jesus. Jesus is very real. Na-encounter ko siya in a vision, and no one. It's too late kung merong magko-convince sa akin that Jesus is just a prophet. No, Jesus is God in human form. So, if you put Jesus in your life first, unang-una sa lahat, ayusin niya ang buhay mo. I-deliver ka, or Jesus will blot or remove every sin from you. He will cleanse you. He will use you. He will dwell in you. And after that, He will fix your relationship. Kung siya yung para sa'yo na gusto niya, babaguhin niya yung partner mo at yung relationship in a good way. Pero kung hindi, 100%, God will remove that person from you. That is why it's very important to put God first. It means every morning, acknowledge Him. Say, Lord, I thank You for this beautiful day. Thank You that I am blessed. Thank You that I am successful. Thank You that I am healthy. Thank You. I-acknowledge mo siya, and then sa gabi, magpasalamat ka sa lahat ng ginawa niya at blessing niya sa'yo. Just acknowledge Him. Put God first in every situation. Kapag mag-business ka, unahin mo. Kapag mag-school ka, unahin mo. Ano man ang gagawin mo, unahin mo. And God will make it right for you. God will favor you. God will bless you. And you will see, normally and naturally, yung lalaki niya mababaliwan sa'yo. Naramdaman ko na yan. Alam ko na yan. That is why sinishare ko sa inyo. Jesus is real, and He is God in human form. He will judge us when time is come. So, that's it. I hope po na marami kayong natutunan at meron po kayong natutunan. Maraming salamat po, and God bless. Bye.